Magandang araw po sa inyong lahat. Narito ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong Biyernes, ika-18 ng Hulyo taong 2025. Ang bagyong Chrising, na dati ay isang tropical storm, ay lumakas at naging isang ganap na typhoon. Mayroon itong sustained winds na 120 km per hour at pagbugso na umaabot sa 185 km per hour. Huling namata nito sa layong 106 na kilometro silangan ng Palanan, Isabela. Dahil sa mabilis na paggalaw nito, inaasahang maglalandfall si Chrising sa susunod na mga oras. Babala, pinag-iingat po natin ang ating mga kababayan, lalo na sa Northern Luzon dahil sa inaasahang malakas na hangin at ulan. Nakataas ang Signal Number 3, Batanes, Buabuyan Group of Islands, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Ilocos Sur, Abra, Kalinga, Mountain Province, Isabela, Ifugao, La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora, at Polillo Islands. Signal Number 1, Camarines Sur, Camarines Norte, at Catanduanes. Inaasahan ng malakas na hangin at ulan sa Cagayan Valley at Buabuyan Group of Islands. Maaaring umabot sa 200 mm ang ulan sa mga lugar na may nakataas na wind signal. May posibilidad ng pagbaha at pagguho ng lupa. Dahil sa inaasahang malakas na pag-ulan, may nakataas na general flooding advisory sa mga sumusunod na lugar: Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, Abra, Kalinga, Ilocos Sur, Mountain Province, Isabela, Ifugao, La Union, Quirino, Pangasinan, Aurora, Zambales, Bulacan, Rizal, Bataan, Metro Manila, Quezon, Cavite, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Marinduque, Oriental Mindoro, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, Occidental Mindoro, Palawan, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Siquijor, Biliran, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, at Lanao del Sur. Payo: maging alerto po tayo sa malakas na hangin at ulan. Maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Manatiling updated sa mga bagong ulat. Posibleng tumaas pa ang wind signal sa Signal Number 5 kung lalakas pa si Chrising. Ulat sa lagay ng panahon, Luzon. Magandang araw po. Dahil sa papalapit na bagyong Chrising, inaasahan ng malakas na hangin at ulan sa buong Luzon. Pinag-iingat po natin ang mga kababayan sa silangang bahagi ng Luzon dahil sa inaasahang paglandfall ni Chrising. Magdudulot ito ng malawakang pag-ulan at pagguho ng lupa. Inaasahang pag-ulan: 200 mm, Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Quirino, Aurora, Rizal, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, at Occidental Mindoro. 50 hanggang 100 mm, Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, La Union, Pangasinan, Zambales, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Marinduque, Albay, Sorsogon, Masbate, Romblon, at Oriental Mindoro. Ang mga nabanggit na lugar ay dapat maghanda sa malakas na pag-ulan dahil sa epekto ng hanging habagat at bagyong Chrising. Ang hanging habagat ay nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng bansa habang ang silangang bahagi ay apektado ng bagyong Chrising. Asahan ng maulap na kalangitan at pag-ulan sa buong Luzon. Maging alerto at mag-ingat lalo na sa mga malapit sa mga ilog. Visayas. Inaasahan ng pag-ulan at maulap na kalangitan sa Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Cebu, Siquijor, Biliran, Northern Samar, Eastern Samar, at Samar dahil sa epekto ng hanging habagat. Ang hanging habagat ay umaagos patungong Northern Visayas dahil sa paghila ni bagyong Chrising. Maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa lalo na sa mga mabundok na lugar. Mindanao. Ang hanging habagat ay patuloy na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga del Norte, Lanao del Norte, at Lanao del Sur. Inaasahang 50 hanggang 100 mm ang pag-ulan sa mga lugar na ito. Ang nalalabing bahagi ng Mindanao ay magkakaroon ng maulap hanggang sa maulap na kalangitan dahil sa paghila ni bagyong Chrising sa hanging habagat. Palawan. Asahan ng pag-ulan sa buong Palawan dahil sa epekto ng hanging habagat na pinalakas pa ni bagyong Chrising. Maging alerto rin sa malakas na hangin. Maging handa sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Lagay ng panahon sa karagatan. Sa kasalukuyan, wala pang nakataas na gale warning sa anumang baybayin.
Ngunit, pinag-iingat po natin ang mga nais pumalaot sa silangang bahagi ng bansa dahil sa inaasahang malalaking alon. Ang kanlurang bahagi ng Luzon ay magkakaroon ng light to moderate na lagay ng panahon sa karagatan. Ang kanlurang bahagi ng Palawan at kanlurang bahagi ng Visayas ay inaasahang magkakaroon ng malalaking alon. Pinag-iingat po natin ang mga mangingisda na may maliliit na sasakyang pandagat na ipagpaliban muna ang paglalayag. Mag-subscribe po sa aming YouTube channel para sa mga bagong ulat sa panahon. Pakinggan din po ang aming kasama sa pagbabalita para sa karagdagang impormasyon. Magandang araw at narito ang latest update natin hinggil nga sa bagyong si Krising at sa habagat na patuloy ang pinag-iibayo ng nasabing bagyo. So, tingnan po muna natin yung latest satellite image animation. Mapapansin po natin yung tinatayang sentro ng bagyong si Krising ay nasa eastern seaboard pa ng northern Luzon. At ito naman ay kumikilos sa direksyong west-northwest sa bilis na 30 kilometers per hour. So mapansin natin, napakalawak ng ulap ng bagyong si Krising, may tumatama na dito sa ilang bahagi ng northern, central at southern Luzon area at maging dito sa hilagang bahagi ng eastern Visayas. Samantala yung makapal na ulap naman na makikita nating nakakaapekto sa nakararaming bahagi ng Luzon, ng Visayas at maging dito sa may bandang western section ng Mindanao, yan naman po yung pinag-iibayong habagat or southwest monsoon. So patuloy ang pinag-iibayo ni Krising ang habagat at yan ang dahilan kung kaya't nagpalabas din po tayo ng tinatawag nating weather advisory. Himayin po natin kung ano yung magiging senaryo in the next 3 to 5 days. Unahin po natin ano ba yung mga lugar na may warning signal dahil sa bagyong si Krising, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, Catanduanes. So ano nga ba yung inaasahan natin sa mga lugar na may warning signal number 1? Sa ngayon po, posibleng makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsang pagbugso ng hangin at magiging katamtaman hanggang sa maalon ng mga karagatan dito sa mga lugar na may wind signal number 1. Hanggat maaari, wag na po pumalaot yung mga kababayan nating mangisda at yung mga may maliit na sakyang pandagat, lalo't inaasahan nga natin na kikilos ang bagyong si Krising palapit nga ng northern Luzon area. Posible ring magtaas pa yung mga wind signal sa mga susunod na tropical cyclone bulletin. Pero pansinin po natin, all throughout its course, ang bagyong si Krising ay inaasahang posibleng tumawid nga ng northern Luzon area. At ang pinapakita lang po natin ngayon ay yung posibleng pagkilos ng sentro. Ngayon, makikita natin yung area of probability, pinakikita niyan yung pagkilos ng sentro, hindi lamang malaki ang tsansa dito sa may bandang northeastern part ng Cagayan, pwedeng sa anywhere over the Cagayan province or maging sa northern part of Isabela, or dito sa may bandang Babuyan Island. So dapat yung mga nabanggit nating lugar ay handa po sa posibleng paglandfall. At hindi lamang itong mga lugar na pwedeng unang tamaan ng sentro, kundi yung mga lugar po generally na may wind signal na. At sa mga susunod na issuances nga, posibleng madagdagan pa yung lugar at maging mas mataas pa yung wind signals na naka-assign sa mga lugar na yon. Samantala, pagdating naman ng linggo ng hapon, inaasahan natin na tuloy na itong nasa labas ng ating area of responsibility at mapapansin din natin yung intensity, habang papalapit ito ng northern Luzon area at possibly pagtawid ng northern Luzon area ay nasa typhoon category. So ulitin po natin ang forecast track nagpapakita ng pagkilos ng sentro, maging handa ang lalawigan ng Cagayan, maging ang northern part ng Isabela, any of the Batanes and the Babuyan group para sa posibleng unang pagtama, and generally, the northern Luzon area at lahat po na may mga wind signal para sa posibleng pagtawid naman ng bagyo. Ano naman po inaasahan nating pag-ulan? Dalawang weather system yung posibleng magpaulan. Unahin na natin yung bagyong si Krising. Makikita natin, generally, itong mga lalawigan sa northern Luzon area at yung nasa silangang bahagi ng central and southern Luzon ay uulanin dahil po sa bagyong Krising. Samantala, yung mga areas naman outside sa mga nabanggit nating lugar, yan naman po yung mga uulanin dahil sa habagat, enhanced habagat. So, maging handa po mga kababayan natin dahil may kataasan yung inaasahan natin sa Cagayan at Isabela, more than 200 millimeters of rain simula ngayong hapon hanggang bukas ng hapon. And then, makikita natin yung naka-highlight naman ng orange, ang tinataya nating pag-ulan, 100 to 200 millimeters of rain, samantala yung naka-highlight ng yellow, 50 to 100 millimeters of rain. Mapapansin din natin na dito sa may bandang Western Visayas,
talagang may mga significant amount of rains, 100 to 200 millimeters of rain dahil nga sa pinag-ibayong habagat. Patuloy pa rin yung paalala natin, maging handa sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo na po sa mga low-lying areas at pagguho naman ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok. Kasi kung yung lugar po nila ay nakakaranas na ng pag-ulan nitong mga nagdaang araw, kahit mahina hanggang sa katamtaman at madadagdagan pa ng pag-ulan in the next 24, 48, and even 72 hours, maaring malambot na yung mga bahaging kalupaan na malapit nga po sa paanan ng bundok na siyang magiging sanhi ng mga landslide. Samantala, inaasahan natin pag-ulan simula sa Sabado ng hapon. Kung mapapansin natin, dahan-dahang lumipat yung matataas na mga posibleng pag-ulan dito nga sa gitna at kanlurang bahagi ng Luzon. Dahil kung matatandaan din natin, yung bagyo, pagdating po ng Sabado ay halos nandito na sa northwestern boundary ng PAR. Subalit, pansinin natin, yung mga pag-ulan dito sa western section ng central at southern Luzon, maging sa western Visayas, ay halos nananatili pa rin po over the same area dahil yung patuloy na pagkilos ng bagyong Krising, patungo pagtawid ng Northern Luzon, patuloy rin po yung pag-ibayo ng habagat. And normally, ang unang tinatamaan ng mga malalakas na ulan, kapag meron po tayong habagat episode, yung mga lalawigan sa kanlurang bahagi. Samantala, sa darating naman na Sabado ng hapon hanggang Linggo ng hapon, nakita natin kanina sa forecast track na napakalayo na ng bagyo, meron pa rin tayong inaasahang mga pag-ulan dito nga sa ilang bahagi ng Northern Luzon, and meron pa rin pong enhanced habagat na magpapaulan naman dito sa western section ng Central at Southern Luzon. So, nandiyan pa rin po yung paalala natin, no? Bukod sa ulan na dala ng bagyo, yung ulan na dulot ng habagat, pwedeng magdulot, pwedeng maging combined effect. Pwedeng yung lugar nila ay makaranas ng pag-ulan ng parehas na weather system, mas maraming magiging actual na paulan. Kaya po, sa ngayon pa lamang po, inaabisuhan na natin yung mga kababayan natin sa mga lugar na apektado ng habagat at yung maapektuhan po ng bagyong si Krising. Pinakikita po natin dito, patuloy po silang makipag-ugnayan sa kanilang local government at saka local DRRM officials para po sa patuloy na disaster preparedness and mitigation measures. Nabanggit na natin kanina yung ano yung inaasahang pagkilos. Nabanggit din natin ano yung inaasahang dalang ulan ng dalawang weather system. Ngayon may mga hangin naman na dulot ng enhanced habagat. Ngayong araw makakaranas ng paminsan-minsang pagbugso ng hangin dito sa Metro Manila, ilang bahagi ng Central Luzon, buong Visayas at nakararaming bahagi ng Southern Luzon at ilang bahagi ng Mindanao area. Kapag may malakas po tayong habagat, may mga pagbugso po ng hangin, posible rin pong maging katamtaman hanggang sa maalon ng mga karagatan dito nga sa mga areas na binanggit nating makakaranas ng mga paminsan-minsang pagbugso ng hangin dahil sa enhanced habagat. Sa darating na Sabado, may mga pagbugso pa rin po ng hangin, no? Metro Manila, Central Luzon, Calabar Zone, Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Island, Davao Occidental, at Davao Oriental. Dahil sa patuloy naman na paglapit ng bagyong si Krising, may banta po ng storm surge sa lalawigan ng Cagayan, kasama ang Babuyan Island, sa Isabela at Ilocos Norte. So, tinatay ang posibleng umabot po ng 1 hanggang 2 metro ang taas ng pag-alon, maaaring maranasan sa mga coastal areas nitong mga nabanggit nating lalawigan. So, sa mga kababayan natin nakatira sa coastal areas, no, maging alerto as much as possible, lumikas tayo sa mas mataas na lugar, and patuloy ding makinig sa magiging payo ng ating local officials regarding the continuous disaster preparedness and mitigation measures dito po sa mga nabanggit nating lalawigan dahil sa paparating na bagyo. Ngayon, dito naman sa Metro Manila, nakaranas po tayo ng pag-ulan nitong mga last 30 or minutes or 1 hour. Ito po yung pinag-ibayong habagat. So patuloy po tayo magbibigay ng update hinggil sa bagyong si Krising, sa mga pag-ulan na dulot ng habagat. Yan po muna latest